Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Overacting at nadrama na naman itong si Mr. Depektibo sa sinagawang prayer rally para kay Digong Duterte, na ang layunin ay pauwiin itong si Digong galing sa The Hague pabalik dito sa Pilipinas. Dito po mga kabunyog kung ano. Ano na naman na pangbubula sa atin at mga nakakasukang kasinungalingan tungkol sa Duterte, na hindi raw mga magnanakaw itom at wala naman kasalanan si Digong. Anyway, para po sa iba pang mga sinabi nitong mamang ito, panoorin po natin itong video. Philip Salvador! Magandang gabi po, Pilipinas! Naku po, pag-akyat mo pala dito sa entablado, dito mo makikita kung ganong karami ang nagmamahal kay Tatay Digong. Alam niyo po, kanina nagsalita si Senator Bato de la Rosa. Ramdam na ramdam ko ang puso niya. Nang gagalaiti siya, nang gigigil siya. Kasi wala siya sa tabi ni Tatay Digong nung mangyaring kidnapping siya ipinamigay sa ICC. Ramdam na ramdam ko po. Alam ko, ramdam niyo rin siya. Umiiyak ang kanyang puso. Umiiyak ang sambayanang Pilipino. Sabi po nila, pag-asa. Nadinig nyo yung ilang beses kanina sa mga tagapagsalita. Meron tayong pag-asa dahil malaki ang Diyos natin. At sinisiguro ko sa inyo, kung taimtim kayo na nagdarasal para kay Tatay Digong, makakauwi ang ating Ama. Hinuhusgahan na nila si Tatay Digong. Kriminal ko. Kinalapit niya ba ang gatilyo? Siya ba ang pumarel? Siya ba ang pumatay? Hindi! Pero ano ginagawa nila? Ginagawa nilang kriminal ang ating Ama. Ang presidenteng pinagtanggol ang mga Pilipino, lalo na pinakamahihirap na mahirap. Alam niyo po, no March 11, hindi ko alam kung sino mga nakarating sa inyo sa airport, sa Villamor Air Base. Kami po maghapon doon. Nakikiusap, nagmamakaawa na sana papasukin kami. Makita man lang. Ako po, sinabi ko na sa mga sundalo, huwag nyo na akong papasukin. Nagmamakaawa ako sa inyo. Papasukin nyo si Atty. Torion at Atty. Vic Rodriguez. Ayaw. Meron daw strict orders na walang pwedeng papasukin. Nakita nyo bang nakapasok ang ating Vice President Sara Duterte? Hindi rin nila pinapasok. Ano ang pakiusap ng ating Tatay Digong? Hintayin ko lang ang anak ko. Abogado ko siya. Si Inday sa ngayon. Pero ano ang sinabi?
yung in charge, sabi niya, wala na hong pwedeng pumasok. Tapos narinig pa natin lahat, nakita pa natin sa video, hihilahin ko yan, wala akong pakialam, hihilahin ko yan. Ito lang po, tandaan nyo, hindi natutulog ang Diyos. Kung ito man ay nangyari, may gagawin ng ating Panginoon Diyos para kay Tatay Digong at para sa bansang Pilipinas. Ibalik niyo sa amin ang aming Ama! Balik niyo ang aming Ama! Alam niyo, lahat tayo nagdarasal para sa Kanya. Pero huwag niyong kalimutan ipagdasal ang ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. Meron pa ho mga darating. At alam ko, alam niyo yan. Nagpe-prepara sila para sa impeachment. Magnakaw daw si Inday Sara. Naniniwala ba kayo doon? Ay, ito naman ang sa akin. At sa 32 million na nagtiwala at nagmamahal sa ating Bibi Sara, walang magnanakaw na Duterte. Sabay-sabay, walang magnanakaw na Duterte. Walang magnanakaw na Duterte. Walang magnanakaw na Duterte. Duterte! 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 Sa inyo pong lahat, let me end with this. Hindi ko na ho pakakahabain pa. Ito po ay isang prayer rally. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of our Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the faller's snare, Tatay Digong, and the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield, Tatay Digong, and your rampart. Sa atin pong lahat, buong Pilipinas, buong mamamayang Pilipino, tandaan nyo, inialay niya ang buhay niya para sa ating lahat. Sino to? Sino siya? Huling paalala, tandaan nyo, this is a prayer rally, hindi tayo nakikipag-away. Inilalabas lamang natin ang lahat ng bigat na nasa ating saulubin. Kaya,
Galit ako sa loob. Umiiyak ako sa loob. Ilang araw na umiiyak ang puso ko. At alam ko, ang sambayanang Pilipino rin. Kaya ngayon, tandaan niyo lang, sinabi niya, maybe I can not make you happy. Sabi niya noon, but I can make you comfortable. Sabi ng ating Pangulong Duterte. At ginawa niya yan! Alam natin lahat! Sambayanang Pilipino! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat, Mr. Philip. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong panawagan ni Mr. Depektibo na pauwiin itong si Digong dito sa ating bansa. Hay naku Epi, kahit anong kakasigaw mo at kakadrama mo dyan, wala na tayong magagawa para pauwiin itong si Digong dito sa Pilipinas. Nagsasayang lang kayo ng laway sa kakasalita dahil alam mo ba Epi, paulit-ulit ninyo itong sinasabi na ang ICC ay walang jurisdiction dito sa ating bansa. Ngayon, ginagamit na itong rason para hindi na nila mapauwi si Digong. Dahil nga mga kabunyog, wala nang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC, kaya walang kapangyarihan ang ating bansa na utusan ang ICC sa gusto natin mangyari. Well, yan mga kabunyog ang tinatawag na karma. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.